Inagaw nila ang bawat hibla ng aking dangal. Habang nagpapakasarap si Tito Ramon sa nakaw na yaman, narito ako nakabulagta sa dumi, tinatapakan ng sarili kong kadugo. Ngunit nagkamali sila sa pag-aakalang tapos na ang lahat. Mula sa putikan ng pagtataksil, babangon ako kasama ang babaeng nagbuwis ng lahat para sa akin. Wawasakin ko ang kanilang huwad na kapayapaan. Handa na ba silang malasap ang bagsik ng karma? Sino nga ba ang tunay na halimaw, ang taong nagtaksil o ang taong wala nang natira, kundi ang galit? Palamunin, isang malaking basura na wala namang pakinabang sa buhay. Ang boses ni Tita Flora ay tila isang matalim na kumpit na humihiwa sa katahimikan ng madaling araw. Kasunod nito ay ang marahas na pagtulak sa pintong yari, sa pinagtagpi-tagping nipa at kahoy na nagdulot ng pagyanig sa buong dampa. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng lason, bawat kataga ay tila latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Ako si Anton, na dating kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng mga higante, ay narito ngayon isang tumpok ng laman na walang kakayahang kumilos, nakahiga sa isang manipis na banig na amoy luma at alikabok. Sa kabila ng ingay at galit, naramdaman ko ang isang malambot at mainit na haplos sa aking noo. Si Maya, sa gitna ng bagyong dala ng kanyang tiyahin, na natili siyang nakaluhod sa aking tabi. Hawak niya ang isang basahang-basa na dahan-dahan niyang ipinapahid sa aking mukha. Ang kanyang mga mata ay pagod. May mga itim na bilog sa ilalim nito dahil sa puyat at pagtatrabaho sa daungan, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat na tila ba isa akong mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Tita, please, wag naman po kayong sumigaw. Katutulog lang ni Anton. Mahinahon, ngunit nanginginig ang boses ni Maya habang pilit niyang hinaharangan ang galit ng kanyang tiyahin. Anton, iyan. Ang lalaking iyan na pinulot mo lang sa dalampasigan na tila isang patay na isda. Muling singhal ni Flora. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa sahig na kawayan ay tila mga dagok sa aking pandinig. Mayagisingin mo ang natitira mong katinuan. Isang buwan na ang nakalilipas. Mula nang dalhin mo rito ang pabigat na yan. Wala na tayong makain, tapos nag-uuwi ka pa ng isang lalaking hindi man lang maigalaw ang kahit isang daliri. Kasabay ng kanyang pagsigaw ay ang malakas na pagtalsik ng plangganang plastik na puno ng tubig. Ang tubig ay humampas sa sahig at nabasa ang dulo ng aking banig, ngunit mas masakit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Flora. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumayo at ipamukha sa babaeng ito na ang lalaking tinatawag niyang basura ay ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamalaking kumpanya ng gamot sa bansa. Gusto kong sabihin sa kanya na ang mga daliring ito na ngayon ay tila gawa sa bato ay minsan nang nakapirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngunit walang tunog na lumabas sa aking mga labi. Ang aking lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Nararamdaman ko ang aking puso na mabilis ang pagtibok, isang marahas na pintig na tila gustong kumawala sa aking dibdib, ngunit ang aking katawan ay nanatiling bilanggo. Ito ang pinakamasakit na uri ng pagdurusa, ang maging gising ang diwa sa loob ng isang bangkay na katawan. Ang bawat mura ni Flora ay tila mga pako na ibinabaon sa aking krus ng kahihiyan. Tita, babayaran ko po lahat ng gastos. Magdodoble kayod ako sa pabrika ng bagoong. Huwag niyo lang po siyang paalisin. Pagsusumamo ni Maya, narinig ko ang mahinang tunog ng kanyang paghikbi, isang pigil na iyak na mas lalong nagpadurog sa aking puso. Nararamdaman ko ang init ng kanyang mga daliri habang mahigpit niyang hinahawakan ang aking kamay na tila ba doon niya kinukuha ang lakas upang harapin ang kalupitan ng mundo. Tiningnan ako ni Flora ng may pandidiri. Siguraduhin mo lang, Maya, dahil sa susunod na wala kang madalang pera, itatapon ko ang lalaking iyan sa labas.
Hahayaan ko siyang lamunin ng mga langgam sa ilalim ng araw. Nang makaalis ang kanyang tiyahin, muling bumalik ang nakabibinging katahimikan sa loob ng dampa, maliban sa mahinang pagtulo ng tubig mula sa butas na bubong patungo sa isang lata. Tumingin sa akin si Maya, pilit nang ngumingiti sa kabila ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ginamit niya ang kanyang malinis na bahagi ng damit upang punasan ang aking mga mata kahit na wala naman akong luha. Sa loob ng aking isipan, ako ay sumisigaw, humihingi ng tawad sa kanya dahil sa pasakit na ibinibigay ko. Isinara ko ang aking mga mata ng madiin. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng aking mata, ang tanging bagay na naisuko ko sa sandaling iyon. Ito ang aking sumpa. Ito ang aking pangako. Kung bibigyan ako ng tadhana ng kahit isang pagkakataon na maigalaw ang aking kamay, gagamitin ko yon upang punasan ang bawat luhang idinulot ko sa babaeng ito at upang bawiin ang lahat ng kinuha sa akin ng mga taong nag-akalang ako ay tapos na. Bakit ba kailangang ang pinakamabuting puso ang siyang laging biktima ng pinakamalupit na tadhana? Hanggang kailan kakayanin ni Maya na pasanin ang bigat ng aking pagkakatao bago siya tuluyang bumigay? Sa labas ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang nilalamon ng maputlang liwanag ng umaga. Ngunit para sa akin, ang bawat pagsikat ng araw ay tila isang paalala lamang ng aking kawalan ng kapangyarihan. Habang nakikinig ako sa paghampas ng mga alon sa hindi kalayuan, isang kakaibang tunog ang narinig ko mula sa labas ng aming bakuran. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa tuyong lupa, hindi katulad ng mga yapak ng mga mangingisda. May mga estrangherong dumarating at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ko ang lamig ng kaba na dumaloy sa aking buong sistema. Sino ang mga taong ito na naglalakad sa gitna ng katahimikan ng madaling araw at ano ang kinalaman nila sa lalaking matagal na nilang ipinagpapalagay na patay? Ang bawat pagtama ng kamao sa pintong gawa sa nipa ay tila isang babala na nagpabilis sa pintig ng puso ni Maya. Sa labas ang boses ni Kapitan ay narinig seryoso at puno ng awtoridad na nagtatanong kung bakit may nakitang bota ng lalaki sa labas ng kanyang dampa. Mabilis na kumilos si Maya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihila ang isang lumang sako upang itago ang aking mga paa. Sa sandaling iyon ang takot sa kanyang mga mata ay sapat na upang durugin ang natitira kong lakas. Isang simpleng mangingisda lamang siya, ngunit ang tapang na ipinapakita niya upang protektahan ang isang estrangherong tulad ko ay higit pa sa anumang kabayanihang nakita ko sa mundo ng negosyo. Wala po ito, Kapitan. Naiwan lang po siguro ng isa sa mga kasamahan ko sa daungan. Ang malambot na pagsisinungaling ni Maya habang pilit na pinapakalma ang kanyang hininga. Nang sa wakas ay lumayo ang mga yabag ng opisyal, bumagsak si Maya sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa dingding habang hinahabol ang hangin. Tumingin siya sa akin at sa kabila ng panganib na dala ko sa kanyang reputasyon, ang tanging itinanong niya ay kung maayos lang ba ang pakiramdam ko. Ang kanyang pagmamalasakit ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi ng aking pagkatao. Kinaumagahan ng sikat ng araw ay pumasok sa mga siwang ng dingding na nagdadala ng alikabok na sumasayaw sa hangin. Hawak ni Maya ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Dahan-dahan niyang inilapit ang kutsara sa aking mga labi, ngunit ang aking hiya ay mas matimbang kaysa sa aking gutom. Pinigilan ko ang aking pagnganga, ang aking mga ngipin ay nagngangalit sa tindi ng pagkamuhi sa sarili. Isang taong dating nagpapatakbo ng mga bilyon ngayon ay hindi man lang makakain nang hindi tinutulungan ng isang babaeng halos wala na ring makain. Please, Anton, kumain ka na. Kailangan mo ng lakas para gumaling. Ang pagsusumamo ni Maya, ang kanyang boses, ay tila isang malambing na himig na humahaplos sa aking galit. Alam kong mahirap tanggapin ang ganitong kalagayan, pero naniniwala akong pansamantala lang ito.
Sabi ni tatay noon, ang dagat ay marunong magbalik ng mga nawala basta't marunong tayong maghintay. Sinimulan niyang ikwento ang kanyang ama, ang tanging tao na nagmahal sa kanya bago ito kinuha ng karagatan. Ikinuwento niya ang isang espesyal na langis at mga halamang gamot na itinuro sa kanya ng ama na di umano'y may kakayahang magpagaling ng mga namamanhid na kalamnan. Sa bawat salita niya tila ba unti-unting nabubura ang madilim na ulap sa aking isipan. Ang kanyang mga kamay, bagaman magaspang dahil sa trabaho, ay naging pinakamahalagang kagamitan sa aking muling pagkabuhay. Nang dumating ang oras ng aking paglilinis, ang aking buong pagkatao ay binalot ng matinding kahihiyan. Ngunit ang bawat haplos ni Maya ang pag-iingat niya sa pagpunas ng aking katawan ay walang halong mali siya. Ang kanyang pagkalinga ay banal, isang uri ng pag-ibig na hindi nanghihingi ng kapalit na nagpabago sa tingin ko sa aking sarili. Nang dumaan ang hapon, ang langit ay biglang nagdilim at ang malakas na pagbuhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa aming bubungan. Ang bawat patak na tumatagos sa mga butas ng nipa ay nagdulot ng lamig sa aking balat. Nakita ko si Maya na mabilis na kinuha ang kanyang tanging kumot at ang kanyang sariling katawan upang harangan ang dulo ng ulan na tumatama sa akin. Ang kanyang panginginig dahil sa lamig ay naramdaman ko nang ang kanyang braso ay sumagi sa aking balat. Ang lapit ng aming mga katawan, ang init ng kanyang hininga sa aking leeg ay nagdulot ng isang kakaibang kilig na matagal ko nang kinalimutan. Ito ay hindi nanggaling sa pagnanasa, kundi sa isang malalim na koneksyon ng dalawang kaluluwang naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Huwag kang matakot, Anton. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Ang bulong niya sa gitna ng ingay ng ulan at hangin na yumiyanig sa aming dampa. Sa sandaling iyon, ang kanyang pangako ay naging aking tanging sandigan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin sa kanya na siya na ang aking buong mundo, ngunit ang aking mga braso ay nanatiling mabigat na, tila mga troso. Sa loob ko isang marubdob na panalangin ang namuo, isang sigaw sa langit na sana ay dinggin ang aking pagnanais na makabayad sa lahat ng kanyang kabutihan. Nang tumigil ang ulan at ang gabi ay muling binalot ng katahimikan, si Maya ay nakatulog sa aking tabi. Ang kanyang kamay ay nakapatong pa rin sa aking dibdib. Pinagmasdan ko ang kanyang payapang mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang aking buong konsentrasyon ay ibinuhos ko sa aking kanang kamay. Ang bawat himaymay ng aking kalamnan ay pilit kong inuutusan na gumalaw. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa aking noo. Sa tindi ng hirap, ang aking hininga ay naging mabigat sa bawat subok. Sa isang iglap naramdaman ko ang isang kislap ng kuryente mula sa aking utak patungo sa dulo ng aking mga daliri. Isang maliit, halos hindi mapansing paggalaw ng aking hintuturo ang naganap sa ibabaw ng banig. Ang aking puso ay tila sasabog sa tuwa at pag-asa. Hindi ito panaginip. Ang aking katawan, ang aking bilanggo ay nagsisimula ng sumunod. Tumingin ako kay Maya na mahimbing pa ring natutulog at isang pangako ang muling nabuo sa aking isipan. Ngunit sa gitna ng ligayang ito, isang tanong ang biglang sumagi sa aking isipan na nagdulot ng panibagong kaba. Kung magagawa ko ng gumalaw at makabalik sa aking dating mundo, handa na ba akong iwanan ang payapang buhay na ito kasama ang babaeng nagturo sa akin kung paano muling maging tao? O, ang paggaling ko ba ang magiging mitya ng mas malaking panganib na maaaring pumatay sa kaisa-isang liwanag sa aking buhay? Isang maliit at kinakalawang na radyo ang inilapag ni Maya sa tabi ng aking banig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki dahil sa wakas ay nagawa niya itong kumpunihin mula sa mga piyesang napulot niya sa tambakan. Ang tunog na lumalabas mula sa lumang speaker ay puno ng kaluskos. Tila ba nag-aagawan ang mga boses sa hangin, ngunit sapat na iyon upang maging bintana ako sa mundong pilit na kumuha sa aking hininga.
Habang dahan-dahang iniikot ni Maya ang pihitan upang humanap ng malinaw na istasyon, hindi ko inaasahan na ang boses na maririnig ko ay ang boses na huling narinig ko bago ako mahulog sa madilim na bangin. Ang pagkawala ng aking mahal na pamangkin na si Anton ay isang sugat na kailanman ay hindi maghihilom sa aming pamilya. Ang boses ni Tito Ramon ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit naming dampa, puno ng huwad na pait at panginginig, na tila ba galing sa isang nagluluksang anghel. Ngunit bilang kanyang kaisa-isang kadugo, tungkulin ko na ituloy ang kanyang mga pangarap. Ang pamamahala ko sa kumpanya ay hindi para sa aking sarili, kundi para sa dangal ng mga ninuno na aming pinangangalagaan. Sa sandaling marinig ko ang mga katagang iyon, naramdaman ko ang pag-akyat ng isang mainit na likido sa aking lalamunan. Ang aking dugo ay tila nagbabaga isang apoy na nagmumula sa kaibuturan ng aking galit. Malinaw na malinaw sa aking alaala. Ang kanyang mukha nang itulak niya ako ang nangiti ng isang demonyong nagwagi. Ang tawa niyang hinaluan ng tunog ng humahampas na alon. Ngayon, naririnig ko siyang nagpapanggap na biktima sa harap ng buong bansa. Ang tindi ng aking pagngangalit ay naging dahilan upang manginig ang aking buong kalamnan, isang panginginig na hindi ko mapigilan kahit na anong pilit ko. Anton, anong nangyayari? Bakit ka nanginginig ng ganyan? Ang boses ni Maya ay puno ng takot. Habang hinahawakan niya ang aking mga balikat, sinusubukang pakalmahin ang aking katawan na tila ba nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kalaban. Ang kanyang mga kamay ay malamig, ngunit ang kanyang pag-aalala ay mas ramdam ko kaysa sa anumang gamot. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkalito, hindi niya alam na ang boses sa radyo ay ang boses ng halimaw na pumatay sa lalaking kasama niya ngayon. Pilit kong ibinuka ang aking mga labi, ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang ungol ng paghihirap. Ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis na hinahampas bawat pintig ay sumasabay sa puot na nararamdaman ko para kay Ramon. Gusto kong durugin ang radyong iyon. Gusto kong isigaw sa buong mundo ang katotohanan, ngunit ang aking kawalan ng kakayahan ay muling sumampal sa akin. Isang butil ng pawis ang gumulong mula sa aking noo. Dala ang lahat ng pait ng aking pagtataksil na naranasan. Nandito lang ako, Anton. Huwag kang makinig sa masasamang balita. Magpahinga ka na muna. Ang bulong ni Maya habang pinapatay niya ang radyo at inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Sa gitna ng aking matinding galit ang amoy ng dagat at sabon sa kanyang buhok, ay tila naging gamot na unti-unting nagpalamig sa aking nag-aapoy na pakiramdam. Ang kanyang katapatan ay kabaligtaran ng kataksilan ng aking sariling dugo. Ang kamandag ni Ramon ay unti-unting napapalitan ng pag-asa na hatid ng babaeng ito. Ngunit ang panandaliang katahimikan ay marahas na winakasan ng bumukas ang aming pinto at pumasok si Tita Flora. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa radyo. Nag-aaksaya ka na naman ng oras sa basura, Maya. At ano ito? Mabilis siyang lumapit sa maliit na kahon kung saan itinatago ni Maya ang aking mga personal na gamit na natira. Sa kanyang magaspang na kamay, kinuha niya ang isang gintong singsing na may tatak ng aming pamilya, ang huling alaala ng aking pagkakakilanlan. Tita, huwag kay Anton po yan. Ang sigaw ni Maya habang pilit niyang inaagaw ang singsing, ngunit mabilis siyang itinulak ni Flora kaya napaupo siya sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ni Maya ay tila isang saksak sa aking dibdib. Nakita ko ang nangisi sa mukha ni Flora habang sinusuri niya ang ginto. Ang kanyang sakim na mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng gasera. Wala akong pakialam kung kanino ito. Simula ngayon, ito ang pambayad niyo sa lahat ng kinakain niyo rito. Isang lumpo na nga ang inaalagaan mo, magrereklamo ka pa. Ang bawat salita ni Flora ay tila lason na mas masahol pa sa ibinigay sa akin ni Ramon.
Tiningnan ko si Flora nang may matinding puot ang aking mga mata ay naging mapulang tila. Baga, kung maaari ko lang siyang lamunin ng aking tingin, ginawa ko na. Si Maya ay nanatiling nakaupo sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga balikat niya ay nayayanig sa tahimik na pagtangis. Ang sakit na nararamdaman ko para sa kanya ay higit pa sa sakit ng aking sariling katawan. Ang singsing na yon ay hindi lamang ginto, iyon ang aking dangal, ang tanging pruweba na ako ay si Anton. At ngayon kinuha na rin yun sa akin ng isang taong walang ibang alam kundi ang mga pinang kapwa. Habang papaalis si Flora, dala ang aking huling pag-asa, muling binalot ng madilim na anino ang aming dampa. Tumingin ako kay Maya na ngayon ay dahan-dahang tumatayo at pilit na pinapahid ang kanyang mga luha upang hindi ko makita ang kanyang panghihina. Ngunit alam ko, ramdam ko ang bawat piraso ng kanyang nadudurog na puso. Ang aking kamay ay nanatiling nakakuyom sa ilalim ng kumot. Ang aking hintuturo ay muling gumalaw, mas malakas kaysa kanina. Ngunit ang aking kaluluwa ay muling naitanong sa sarili. Hanggang kailan hahayaan ng langit na ang mga sakim ang maghari habang ang mga tapat at nagmamahal ay patuloy na nananakawan ng lahat pati na ng kanilang huling pag-asa? Ang bawat patak ng luha ni Maya na bumabagsak sa kanyang mga palad ay tila asidong pumapaso sa aking kaluluwa. Ang kanyang tahimik na paghikbi ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw, isang tunog ng pagkabasag na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Narito ako nakahiga at walang silbi habang pinapanood siyang magdusa dahil sa aking mga gamit na naging mitya ng panibagong kalupitan ni Tita Flora. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na lamang para kay Ramon, kundi para sa aking sarili na hindi man lamang siya mayakap upang patahanin. Sa gitna ng kadiliman ng dampa, na tanging niyang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anyo, pilit kong tinipon ang lahat ng natitirang lakas sa aking lalamunan. Ang bawat himaymay ng aking kalamnan ay tila binabatak ng libu-libong karayom. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa aking noo habang pilit kong inuutusan ng aking dila na sumunod. Pagkatapos ng ilang minutong pakikibaka, isang garalgal at basag na tinig ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng aking boses ay tila isang estranghero sa aking sariling pandinig tuyo at halos hindi mawari. Ngunit sapat na iyon upang mapatigil si Maya sa kanyang pag-iyak. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pag-asa. Mabilis siyang lumapit sa akin, ang kanyang hininga ay gulat na huminto habang hinahawakan niya ang aking magkabilang pisngi. Anton, nagsalita ka, Anton, oh my God, narinig kita. Ang kanyang boses ay puno ng ligaya na humahalo sa kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng liwanag sa kanyang mukha na tila ba ang lahat ng pasakit ay biglang naglaho. Huwag iyak, please. Ang muli kong bulong bawat salita ay isang malaking sakripisyo ng lakas. Inihilig ko ang aking ulo sa kanyang palad, isang maliit na galaw na nagdala ng matinding kilig at init sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, ang aming mga kaluluwa ay tila nagyakap, isang pangako ng katapatan na walang kailangan pang sabihin. Ipinaliwanag ko sa kanya sa abot ng aking makakaya na kailangan naming mabawi ang singsing, ngunit higit sa lahat, kailangan ko ng paraan upang makontak ang labas na mundo. Alam ni Maya ang panganib, ngunit ang pagmamahal niya ay mas matimbang kaysa sa takot. Kinabukasan nalaman ko na lamang na ibinenta niya ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina, isang pares ng gintong hikaw na matagal niyang iniingatan upang ibili ako ng isang lumang cellphone at load. Ang sakripisyong yon
ay tila isang mabigat na pasanin sa aking puso. Ngunit alam kong ito ang tanging paraan upang mailigtas ko siya sa huli. Gamit ang nanginginig kong mga daliri, tinulungan ako ni Maya na i-dial ang numerong matagal ko ng kabisado. Ang bawat pag-ikot ng signal sa screen ay tila isang habambuhay na paghihintay. Nang sa wakas ay sagutin ng isang pamilyar na boses ang tawag, ang aking hininga ay tila nagbalik. Attorney Cruz? Si Anton ito. Buhay ako. Ang aking deklara, bagaman mahina, ay puno ng awtoridad. Narinig ko ang pagkabasag ng boses ng aking matapat na kaibigan sa kabilang linya. Ngunit ang balitang ibinigay niya ay nagdala ng bagong panganib. Si Ramon ay hindi lamang nagnanakaw ng yaman, kundi mayroon siyang isang kasabwat na babae sa ibang bansa na naghahanda para sa huling paglipat ng lahat ng ari-arian. Ngunit ang aming pag-uusap ay biglang naputol. Ang katahimikan ng gabi sa labas ng aming dampa ay marahas na winakasan ng sunod-sunod na pagtama ng mabibigat na kamao sa aming pintong gawa sa kawayan. Ang tunog ng pagyanig ng kahoy ay tila nagbabadya ng isang malaking sakuna. Maya, buksan mo itong pinto. Alam naming may itinatago ka rito. Ang sigaw ni Kapitan ay umalingaw-ngaw kasama ang ingay ng ilang mga kalalakihan na tila handang manira ng anuman upang makapasok. Mabilis na itinago ni Maya ang cellphone sa ilalim ng aking unan. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Tumingin siya sa akin isang tingin na puno ng takot at pagmamahal bago siya dahan-dahang lumakad patungo sa pinto habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa kaba. Sino ang nagsumbong sa amin at sapat na ba ang lakas ni Maya upang itago ang isang katotohanang maaaring pumatay sa aming dalawa? Ang bawat marahas na paghampas sa pinto ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpapatigil sa daloy ng panahon sa loob ng munting dampa. Ang panginginig ng mga dingding na gawa sa nipa ay sumasabay sa mabilis at takot na paghinga ni Maya. Sa labas ang awtoridad, sa boses ni Kapitan ay tila isang matalim na itak na handang pumutol sa anumang proteksyong itinayo ni Maya para sa akin. Ngunit sa gitna ng matinding kaba, nakita ko ang isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, isang determinasyong hindi ko inakalang nagmumula sa isang babaeng tila kasing rupok ng kawayan. Mabilis na kinuha ni Maya ang isang balde ng mga tirang lamang loob ng isda na nakatabi sa sulok at sadyang ibinuhos ito sa tapat ng pintuan bago niya dahan-dahang binuksan ang trangka. Ang masangsang na amoy ng pagkabulok ay agad na kumalat sa hangin, sapat upang mapaatras ang sinumang tatangkaing pumasok. Kapitan, pasensya na po. Natapon ko ang mga basura dahil sa gulat. Ang mahinahon, ngunit seryosong boses ni Maya habang nakaharang siya sa siwang ng pinto. Kung gusto niyo po talagang pumasok, kailangan niyong tapakan ang lahat ng duming ito. Pero binalaan ko na kayo, baka hindi na maalis ang amoy sa inyong mga bota. Ang pandidiri sa mukha ni Kapitan at ng kanyang mga kasama ay sapat na upang mapigilan ang kanilang balak. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagrereklamo tungkol sa dumi at gulo, ang tunog ng kanilang mga yabag sa tuyong lupa ay dahan-dahang lumayo hanggang sa muling manaig ang katahimikan. Nang isara ni Maya ang pinto, ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng buto at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang pilit niyang pinapakalma ang sarili. Sa sumunod na mga linggo, ang dampa ay naging saksi sa isang lihim na digmaan, ang digmaan sa pagitan ng aking kalooban at ng aking lumpong katawan. Sa tulong ni Maya at ng mga halamang gamot na itinuro ng kanyang ama, sinimulan namin ang aking lihim na pagbangon. Ang bawat sesyon ng pag-iensayo ay puno ng matinding sakit. Bawat pagsubok na igalaw ang aking mga binti ay tila paghatak sa mga bakal na nakakadena sa aking mga buto. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa lumabas ang dugo. Pilit na pinipigilan ang anumang tunog ng paghihirap na maaring marinig ng mga kapitbahay. Kaya mo ito, Anton. Nandito ako, hindi kita bibitawan.
ang bulong ni Maya, habang ang kanyang maliit na katawan ay nagiging tanging sandigan ng aking bigat. Sa bawat pagkakataon na kailangan kong tumayo ang aking mga braso, ay nakapulupot sa kanyang mga balikat. Ang init ng kanyang balat, ang amoy ng kanyang pawis na humahalo sa amoy ng dagat, at ang bawat mabilis na tibok ng kanyang puso sa aking dibdib ay nagdulot ng isang matinding kilig na nagpapalimot sa aking pisikal na pagdurusa. Sa mga sandaling iyon, ang aming mga hininga ay nag-iisa-isang sayaw ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Ngunit habang unti-unting bumabalik ang aking lakas ang mundo sa labas, ay mas lalong naging malupit. Isang hapon narinig ko ang boses ni Tita Flora sa labas, sadyang nilalakasan ng kanyang boses upang marinig ng lahat. Ang batang yan, akala mo kung sinong santa, pero balita ko kaya siya may pera para sa mga gamot na yan ay dahil nagbebenta siya ng katawan sa mga banyagang mangingisda sa kabilang baryo. Ang lason sa kanyang mga salita ay tila isang saksak sa aking puso. Nakita ko si Maya na nakatayo sa tapat ng bintana. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pagtangis habang tinitiis ang mga mapanghusgang tingin ng mga dumadaan. Gusto kong sumigaw, gusto kong lumabas at ipakita sa kanilang lahat kung gaano kamahal ang halaga ng babaeng ito, ngunit alam kong ang aking paglitaw ay magdadala lamang ng mas malaking panganib. Ang aking kamay ay mahigpit na nakakuyom, ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad habang sumusumpa ako sa bawat butil ng kanyang luha na babayaran ito ng lahat ng may sala. Isang gabi, habang ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng mga ulap, isang kakaibang dagundong ang narinig mula sa benta ng daungan. Hindi ito ang tunog ng mga bangkang demotor na pamilyar sa amin. Ito ay ang malalim at mahinahong tunog ng isang makina ng mamahaling sasakyan na dahan-dahang gumagapang sa mabatong daan ng aming baryo. Mula sa maliit na butas sa dingding, nakita ko ang isang itim na SUV na may madidilim na bintana. Tumigil ito sa hindi kalayuan, ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang Manila na naghihintay ng tamang pagkakataon. Walang lumalabas sa loob nito, ngunit ang presensya nito ay nagdala ng isang matinding lamig sa aking buong sistema. Sino ang naghahanap sa amin sa gitna ng liblib na baryong ito? At ang muli ko bang pagbangon ay sapat na upang protektahan ang kaisa-isang taong nagturo sa akin na ang buhay ay may halaga pa sa kabila ng lahat ng sakit. Ang hangin sa loob ng dampa ay tila naging malapot at mahirap lang hapin nang marahas na bumukas ang pinto na nagdulot ng pagbalandra ng nipa sa dingding. Pumasok si Tita Flora na may kasamang isang lalaking may malaking pangangatawan. Ang mukha nito ay puno ng mga peklat at ang amoy ng alak at sigarilyo ay agad na bumalot sa maliit naming espasyo. Ito si Gardo, ang kilalang mangingilapi sa baryo na walang awa kung maningil ng utang. Ang bawat yabag ng kanyang mabigat na bota sa sahig na kawayan ay nagdudulot ng mahihinang tunog ng pag-inggit ng kahoy na tila ba nagbabadyang mabasag sa ilalim ng kanyang bigat. Maya tapos na ang pasensya ko. Ang sigaw ni Flora, ang kanyang boses, ay puno ng katusuhan at kawalan ng puso. Dahil hindi mo mabayaran ang utang ng tatay mo at patuloy mo pang pinapakain ang basurang ito na pagkasunduan namin ni Gardo na siya na ang kukuha sa iyo bilang kabayaran. Magsilbi ka sa kanya at baka sakaling mabawasan ang utang nyo. Nakita ko ang panginginig ng buong katawan ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang kupas na damit. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang dahan-dahang lumalapit si Gardo sa kanya. Ang lalaki ay may malisyosong nangisi sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay tila naghuhubad sa dangal ni Maya. "Huwag po, tita. Parang awa niyo na." Ang pagsusumamo ni Maya, ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa tindi ng kaba. "Magtatrabaho po ako ng mas maigi. Babayaran ko po ang lahat. Huwag lang po ito."
Ngunit sa halip na maawa isang marahas na sampal ang iginawad ni Flora sa pisngi ni Maya na nagdulot ng pagbagsak ng dalaga sa sahig malapit sa kinalalagyan ng aking banig. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila isang pagsabog sa aking pandinig. Kasunod nito ang malakas na tawa ni Gardo habang hinahawakan niya ang braso ni Maya upang pilitin itong itayo. Ang bawat hibla ng aking puso ay tila binabatak ng isang hindi nakikitang kamay. Ang aking dugo ay kumukulo sa tindi ng puot na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Nararamdaman ko ang isang kakaibang init na dumadaloy mula sa aking utak patungo sa aking mga kalamnan. Ang bawat nerve sa aking katawan ay tila nagigising mula sa isang mahabang pagkakahimbing. Ang aking mga ngipin ay nagngangalit, ang aking paningin ay nagdilim at tanging ang imahe ni Maya na sinasaktan ang nakikita ko. Sa loob ng aking isipan, may isang pader na gumuho ang pader ng aking kawalan ng kakayahan. Sa gitna ng kaguluhan, ang aking kamay ay dahan-dahang nakakuyom. Ang aking mga binti na dating tila mga troso na walang buhay ay nagsimulang makaramdam ng matinding tensyon. Sa isang iglap na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, ang aking katawan ay sumunod sa utos ng aking galit. Ang marahas na pagbangon ko mula sa banig ay hindi inaasahan ni Flora at Gardo. Ang tunog ng aking mga buto na tila naglalatikan sa tindi ng biglaang pagkilos ay hindi nila narinig, ngunit nakita nila ang isang anino na mabilis na tumayo mula sa sulok. Bago pa man mahila ni Gardo si Maya, palabas ang aking kamay ay mahigpit na nakasakal sa kanyang braso. Ang aking hawak ay tila isang bakal na kumpit na walang balak bumitaw. Bitawan mo siya. Ang aking boses ay galing sa kailaliman ng aking lalamunan, mababa paos, ngunit puno ng panganib, na tila isang hayop na handang pumatay. Ang gulat sa mga mata ni Gardo ay napalitan ng takot. Nang makita niya ang aking mga matang hindi kabilang sa isang lumpo, kundi sa isang taong may kapangyarihang wasakin siya. Sa isang mabilis na pagkilos, ginamit ko ang aking natitirang lakas upang itulak siya palayo kay Maya. Ang kanyang katawan ay humampas sa dingding na nagdulot ng pagyanig ng buong dampa at paghulog ng ilang kagamitan sa sahig. Mabilis kong hinila si Maya sa likuran ko. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang mga luha ay basang-basa sa kanyang mga pisngi. Naramdaman ko ang kanyang maliliit na kamay na nakakapit sa aking likuran. Ang kanyang paghinga ay mabilis at puno ng gulat. Sa sandaling iyon, ang aking buong pagkatao ay naging isang kalasag para sa kanya. Anton, ang mahina niyang bulong puno ng hindi paniniwala. Tumingin ako kay Flora na ngayon ay nakatulala at hindi makapagsalita. Ang kanyang sakim na mukha ay napalitan ng matinding takot. Wala nang mananakit sa iyo, Maya. Ang muli kong bulong sa kanya sapat na upang marinig niya ang aking pangako. Ngunit ang presyong kailangang bayaran para sa biglaang lakas na ito ay napakataas. Naramdaman ko ang isang matalim na sakit na tila humihiwa sa aking baga. Ang aking paningin ay muling lumabo. Ang mga tuhod ko ay nagsimulang manghina. Isang mainit na likido ang umakyat sa aking lalamunan at sa bawat pag-ubo ko ang pula at malapot na dugo ay dahan-dahang gumuhit mula sa gilid ng aking labi patungo sa sahig. Ang aking katawan ay dahan-dahang bumigay, ang aking mga mata ay nagsimulang pumikit habang nararamdaman ko ang pagsalo sa akin ng mga bisig ni Maya. Ang huling nakita ko ay ang kanyang mukha na puno ng takot at pagmamahal, habang ang kadiliman ay muling lumalapit upang bawiin ang aking malay. Nagawa ko na ba siyang iligtas o ang sandaling ito ng aking pagbangon ang magiging huling alaala na may iwan ko sa kanya bago ako tuluyang bawiin ng kamatayan? Ang bawat mabilis at gulantang na paghinga ni Maya ay tila isang awit ng desperasyon habang nakaluhod siya sa tabi ng aking walang malay na katawan.
Ang dugo sa sahig ay tila isang mapulang paalala ng aking kapangahasan, ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng dilim, ang aking malay naramdaman ko ang pagyanig ng lupa sa paligid ng aming dampa. Hindi ito ang mahina at mabuway na yanig ng mga dumaraang kariton, kundi ang malalim at maringal na dagundong ng mga makinang hindi kabilang sa liblib na baryong ito. Mula sa kawalan ng katahimikan ng gabi, ay marahas na winakasan ng paghinto ng tatlong itim at naglalakihang sasakyan sa tapat ng aming bakuran. Ang liwanag mula sa kanilang mga ilaw ay tila mga mata ng dambuhala na tumatagos sa mga siwang ng aming nipa. Maya-maya pa ang tunog ng sunod-sunod na pagbukas at pagsasara ng mabibigat na pinto ng sasakyan ay umalingaw-ngaw kasunod ang disiplinadong yabag ng mga sapatos sa mabatong daan. Bumukas ang aming pinto, hindi sa maras na paraan ni Flora, kundi sa isang matatag at formal na pagkilos. Pumasok si Attorney Cruz, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala na agad na palitan ng pait nang makita niya ang aking kalagayan at ang duming bumabalot sa paligid. Sa kanyang likuran, ang mga lalaking naka-Amerikana ay agad na pinalibutan ang dampa na nagdulot ng matinding takot sa mga nakikiusyong taga-baryo, lalo na kay Tita Flora at Gardo na ngayon ay tila mga basang sisiw na nakasandal sa pader. Sir Anton, Panginoon ko, anong ginawa nila sa inyo? Ang basag na boses ni Attorney Cruz habang mabilis siyang lumalapit at lumuluhod sa aking tabi. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, bagaman mahina ang awtoridad sa aking pagkatao ay muling nagliwanag. Sa tulong ng mga tauhan ni Cruz, maingat akong inalalayan na maupo sa isang dekalidad na upuang dinala nila mula sa sasakyan. Doon sa gitna ng tila gumuho naming dampa, muli kong naramdaman ang bigat ng aking pangalan. Attorney, tapusin na natin ito. Ang aking utos. Ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihang nagpatahimik sa lahat. Tumingin ako kay Tita Flora. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng katusuhan, ay ngayon ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa mga armadong lalaki sa laba. Lumapit si Attorney Cruz sa kanya, may hawak na mga dokumentong tila ba mga hatol mula sa langit. Base sa mga dokumentong ito, ang lupang kinatatayuan ng inyong bahay at ang lahat ng inyong ari-arian ay nabili na ng aming kliyente. At dahil sa inyong iligal na gawain ng pagpapautang na may labis na interes at ang pisikal na pang-aabuso sa isang taong walang laban, meron na kaming sapat na ebidensya upang mabulok kayo sa kulungan. Ang boses ni Cruz ay tila malamig na bakal. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Maya, tulungan mo ako. Pamangkin mo ako, utang na loob. Ang pagsusumamo ni Flora habang pilit niyang hinahawakan ang laylayan ng damit ni Maya. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi kumilos si Maya upang tumulong. Ang kanyang mga balikat ay nanatiling matatag, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanyang tiyahin na may halong pait at paglaya. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Flora sa kanyang damit. Tapos na ang utang na loob ko sa inyo, tita. Binayaran ko yon ng bawat patak ng pawis at luha ko habang pinapanood niyo kaming mamatay sa gutom. Ang mahinahon, ngunit mapait na pahayag ni Maya. Ang bawat salita niya ay tila isang kadenang naputol, isang paglaya mula sa mahabang panahon ng pagkaalipin. Habang hinihila ng mga pulis si Flora at Gardo, palabas ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit ito ay isang katahimikang puno ng pagbabago. Tumingin ako kay Maya na ngayon ay nakatayo sa gitna ng dampa. Tila ba hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Inabot ko ang kanyang kamay, ang aking mga daliri ay mahigpit na humawak sa kanya na tila ba natatakot akong maglaho siya. Maya, simula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. Hindi ka na babalik sa buhay na ito. Ang pangako ko sa kanya, ang aking boses, ay puno ng emosyong hindi ko na kayang itago. Tumango si Maya, ang kanyang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng kaginhawaan.
Binuhat ako ng mga tauhan ni Cruz patungo sa sasakyan at sumunod si Maya sa aking tabi. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa baryong iyon, nakita ko ang pagliit ng dampa sa dilim. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang mabigat na pakiramdam ang nananatili sa aking dibdib. Attorney Cruz ay may ibinigay na isang pulang folder sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang mga dokumento sa loob. "Sir, may kailangan kayong malaman tungkol sa plano ni Ramon. Hindi lang ang kumpanya ang kinuha niya. Mayroon siyang itinatagong isang malaking sikreto tungkol sa inyong mga magulang na maaaring magpabago sa lahat." Ang bulong ni Cruz na sapat na upang marinig ko sa gitna ng malamig na hangin ng aircon. Ano ang sikretong ito na handang pumatay si Ramon upang maitago? At sapat na ba ang aking muling pagbangon upang harapin ang isang katotohanang maaaring mas masakit pa kaysa sa pagkakalumpo ng aking katawan? Ang marangyang penthouse sa gitna ng lungsod ay binalot ng isang uri ng katahimikang hindi pamilyar sa amin, isang katahimikang walang kasamang amoy ng alat ng dagat o ang ingay ng mga mangingisda sa madaling araw. Dito ang bawat hakbang sa makinis na sahig na gawa sa marmol ay tila nagbibigay ng kakaibang echo na nagpapaalala sa akin kung gaano nakalayo ang narating namin mula sa dampa sa baryo. Bagaman ang aking katawan ay hindi pa ganap na bumabalik sa dating liksi, ang bawat pagsusuri ng mga doktor ay nagpapatunay na ang himalang sinimulan ni Maya ay malapit ng mabuo. Sa gitna ng malawak na silid, nakita ko si Maya na nakatayo sa harap ng malaking bintanang salamin, nakatingin sa naglalakihang ilaw ng lungsod na tila mga bituin sa lupa. Nakasuot siya ng isang malambot na pantulog na gawa sa seda, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila urong isang palatandaan ng kanyang pagiging mailap sa mundong ito. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang aking mga hakbang ay maingat at may kaunting hirap pa rin. Ngunit ang pagnanais na mapalapit sa kanya ang nagbibigay sa akin ng lakas. "Maya, bakit hindi ka pa natutulog?" Ang aking mahinang tanong habang humihinto ako sa kanyang likuran. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at kaunting takot. "Anton, ang ganda dito. Pero parang hindi ako nababagay. Masyadong malinis, masyadong tahimik. Pakiramdam ko, baka may mabasag ako sa bawat galaw ko." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang hair dryer at dahan-dahang iginiya siya na maupo sa isang malambot na upuan. Sa gitna ng mahinang hininga ng makina na naglalabas ng mainit na hangin, sinimulan kong patuyuin ang kanyang mahabang buhok. Ang bawat daliri ko na dumadaan sa kanyang mga hibla ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Ito ang aking paraan ng pagpapasalamat, ang pagbabalik ng bawat haplos na ibinigay niya sa akin noong ako ay wala pang kakayahan. "Maya, you don't have to worry about anything here. This place is yours as much as it is mine." Ang bulong ko habang itinitigil ang pagpapatuyo at hinaharap siya. Kinuha ko ang isang maliit na pelus na kahon mula sa aking bulsa at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob ay kumikinang ang isang pares ng hikaw na may mga brilyanteng tila mga patak ng luha ng langit. "Ito para sa akin." Ang gulat na tanong ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang tumatakip sa kanyang bibig. "Ibinenta mo ang tanging alaala ng nanay mo para iligtas ako. Hayaan mong ito ang maging simula ng pagbabalik ko sa lahat ng nawala sa'yo." Ang aking deklara habang dahan-dahang isinusuot ang mga hikaw sa kanya. Ang lamig ng hiyas at ang init ng aking mga daliri sa kanyang balat ay nagdulot ng isang matinding kilig na tila ba tumitigil ang tibok ng aming mga puso. Ang aming mga paningin ay nagtagpo. At sa gitna ng marangyang silid na yon, tanging ang aming mga hininga ang naging saksi sa isang pangakong hindi kailanman mababasag.
Maya, you are my queen. At bukas, sa harap ng lahat ng mga taong nag-akalang patay na ako, ipakikita ko sa kanila kung sino ang babaeng nagligtas sa akin. Maghahanda tayo para sa pagbabalik ko sa kumpanya. We will take back everything from Ramon. Ang aking wika habang hinahawakan ang kanyang mga kamay ng mahigpit. Tumango si Maya bagaman may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang kanyang tiwala. Ngunit ang aming sandali ng katahimikan ay biglang nabasag nang ang malalaking bintanang salamin ng penthouse ay biglang nagkaroon ng mga bitak na tila ba tinatamaan ng mga hindi nakikitang bato. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasunod ang pagtama ng maliliit na piraso ng salamin sa sahig na gawa sa marmol. Mabilis kong hinila si Maya sa aking likuran at itinago siya sa ilalim ng isang matibay na mesa. Ang amoy ng pulbura ay dahan-dahang kumalat sa hangin at sa gitna ng madilim na pasilyo yun ng penthouse, nakita ko ang paggalaw ng mga anino na tila mga Manila sa gabi. Walang anumang ingay ng pagsigaw o pagtakbo. Tanging ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos at ang malamig na liwanag ng mga laser pointer na gumagapang sa mga dingding. Isang maliit na piraso ng tanso ang gumulong sa sahig na nagbigay ng isang matinis na tunog ng pagtama sa marmol bago ito huminto sa aking paanan. Sino ang naglakas loob na pasukin ang aking kanlungan at sapat na ba ang aking lakas upang protektahan ang babaeng mahal ko mula sa mga anino ng aking nakaraan na tumangging pakawalan ako? Ang marangyang bulwagan ng Grand Hotel ay binalot ng amoy ng mamahaling pabango at ng mapanlinlang na katahimikan ng mga taong may itinatagong balak. Ang bawat kristal na chandelier na nakasabit sa kisame ay tila mga matang nagmamasid sa nagaganap na kataksilan sa ibaba. Matapos ang mabilis na pagpuksa sa mga aninong sumalakay sa penthouse na isang hakbang na inaasahan na ni Anton ang tunog ng pag-andar ng mga sasakyan patungo sa hotel na ito ay tila isang martsa ng paparating na hustisya. Ngunit sa loob ng silid ng pulong ang katusuhan ay kasalukuyang nagdiriwang. Nakaupo si Tito Ramon sa gitna ng mahabang lamesang nara ang kanyang mukha ay seryoso at may bakas ng pekeng pait. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay, ang pag-aayos ng kanyang mamahaling salamin ay tila isang dula-dulaan na ginawa para sa mga stockholders na naroon. Sa tabi niya ay ang isang makapal na folder na naglalaman ng huwad na diwa ng aking mga pangarap, isang pekeng testamento na magbibigay sa kanya ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng aming pinaghirapan. Mga kaibigan, mga kasama sa negosyo, ang boses ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa buong silid puno ng emosyong tila galing sa isang amang nawalan ng anak. Ang pagkawala ni Anton ay isang trahedyang hindi ko inakalang kakayanin ko. Siya ang aking buhay, ang aking tanging pag-asa. Ngunit sa gitna ng aking pagdadalamhati, kailangan kong maging matatag para sa kumpanyang itinayo ng aming mga ninuno. Ang hiling ni Anton, bago siya nawala, ay ang siguraduhing hindi maliligaw ang ating landas. Ang tunog ng kanyang pag-ubo na pilit na ginawang tila pinipigil ang pag-iyak ay nagdulot ng bulong-bulungan sa mga naroroon. Ang ilang mga matatandang opisyal ay napayuko sa lungkot, hindi alam na ang lalaking nasa harap nila ang mismong nagtulak sa kanilang pinakamamahal na tagapagmana patungo sa kamatayan. Ang bawat salita ni Ramon ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa katotohanan. Kaya naman sa huling pagkakataon, lalagdaan ko ang mga dokumentong ito upang formal na mailipat ang pamamahala at ang lahat ng shares ni Anton sa aking pangalan. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa kaligtasan ng ating kinabukasan. Ang dugtong ni Ramon habang dahan-dahang binubuksan ang panulat na ginto. Ang tunog ng pagtanggal ng takip ng pluma ay tila isang napakalakas na pagsabog sa katahimikan ng silid. Ang bawat mata ay nakatitig sa dulo ng panulat
na unti-unting lumalapit sa puting papel. Nararamdaman ang matinding tensyon, ang bigat ng isang imperyong malapit ng masamsam ng isang magnanakaw. Sa isang sulok, isang matandang shareholder ang napabuntong hininga ng malalim ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa dahil sa pag-aakalang wala nang makakapigil sa kasamaang ito. Isang matalim ng ngisi ang sumilay sa mga labi ni Ramon, isang lihim na tagumpay na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ang dulo ng pluma ay bahagyan ng humipo sa ibabaw ng dokumento, handa nang gumuhit ng isang pirma na tuluyang papatay sa aking pangalan at karapatan. Ngunit bago pa man makalikha ng anumang marka, ang tinta ang katahimikan ng bulwagan ay marahas na winakasan. Ang dalawang naglalakihang pinto na gawa sa solidong kahoy ay biglang bumukas nang may matinding puwersa na nagdulot ng paghampas ng mga ito sa dingding. Ang tunog ng pagkakabunggo ng kahoy sa semento ay umalingaw-ngaw na tila isang kulog na nagpabigla sa lahat. Ang hangin mula sa labas ay biglang pumasok sa silid na nagdulot ng paglipad ng ilang mga papel sa lamesa. Lahat ng mata ay napabaling sa pintuan. Ang anino ng isang lalaking matikas, ang tindig suot, ang isang itim na suit na tila ba galing sa kabilang buhay ay humarang sa liwanag na nagmumula sa pasilyo. Sa kanyang tabi ay isang babaeng lalong nagpaganda sa eksenang yon, isang babaeng may taglay na dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang pluma sa kamay ni Ramon ay dahan-dahang nalaglag at tumama sa sahig na marmol na nagbigay ng isang matinis na tunog ng pagtama ng metal bago ito huminto. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pagmamayabang ay biglang nawalan ng kulay, tila ba nakakita ng isang multong bumangon mula sa kailaliman ng dagat upang maningil ng utang. Sino ang may lakas ng loob na pigilan ang itinakdang tagumpay ng bagong hari ng imperyo? At handa na ba si Ramon na harapin ang muling pagbabalik ng taong itinuring na niyang basura at kinalimutan na ng panahon? Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging tila isang mabigat na ulap na bumalot sa bawat taong naroroon. Ang bawat mata ay nakatuon sa pintuan kung saan nakatayo ang isang lalaking tila bumangon mula sa mga pahina ng kasaysayang pilit ng ibinaon sa limot. Ang tunog ng bawat matatag na hakbang ni Anton sa makintab na sahig ay tila isang hatol ng tadhana. Bawat pagtama ng kanyang sapatos ay nagdadala ng resonance ng katotohanang hindi na kayang itago. Sa tabi niya si Maya ay nakatayo ng may taglay na dangal na hindi kayang tapatan ng anumang mamahaling alahas sa silid. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Anton ay hindi lamang para sa suporta, kundi isang simbolo ng katapatang nagligtas sa isang buhay. Anton, pamangkin ko, buhay ka. Ang boses ni Ramon ay nanginig, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napahawak sa gilid ng mesa upang pigilan ang sarili sa pagtumba. Salamat sa Diyos. Isang himala ito. Akala namin ay kinuha ka na sa amin ng dagat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Anton, isang ekspresyong puno ng pait na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Itigil mo na ang palabas na yan, Tito. Ang mga luhang yan ay mas masahol pa sa lason na ipinainom mo sa akin bago mo ako itulak sa bangin. Huwag mo nang dungisan ang pangalan ng Diyos sa iyong mga kasinungalingan. Ang bulong-bulungan sa buong silid ay tila isang dambuhalang alon na unti-unting lumalakas. Ang mga shareholder ay nagkatinginan, ng ilan ay hindi makapaniwala. Ang ilan naman ay nagsimulang makaramdam ng takot. Lumapit si Attorney Cruz, sa harap ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento habang inilalapag ang isang tablet sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagpindot niya sa screen ay sinundan ng paglitaw ng isang malaking imahe sa projector. Hindi ito dokumento, kundi isang malinaw na video recording
mula sa dashcam ng isang sasakyang nakaparada. Sa tapat ng bangin noong gabing iyon, isang ebidensyang matagal na itinago ng isang saksi na natakot sa kapangyarihan ni Ramon. Sa screen, malinaw na nakita ang mukha ni Ramon habang tinutulak ang walang laban na si Anton. Ang tunog ng marahas na pagtulak at ang huling sulyap ng kataksilan ay naging sapat upang mapuno ng puot ang buong bulwagan. Ang bawat taong naroroon ay nakaramdam ng matinding pagkasuklam sa lalaking itinuring nilang lider. Wala kang hiya, Ramon. Pinagtaksilan mo ang sarili mong dugo. Ang sigaw ng isang matandang shareholder ay naging mitya ng sunod-sunod na pagkondena. Si Ramon ay tila isang hayop na nakulong sa sulok. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tumitingin sa paligid. Kasalanan niyo ito. Karapatan ko ang kumpanyang ito. Ako ang nagtrabaho, ako ang nagpalago, habang si Anton ay nagpapakasa sa sayaman ng kanyang mga magulang. Ang marahas na paghampas ni Ramon sa mesa ay nagdulot ng pagtalon ng mga baso at pluma, ngunit wala nang nakinig sa kanyang mga hinaing. Mabilis na bumukas ang mga pinto sa gilid at pumasok ang mga opisyal ng batas. Ang tunog ng pagbukas ng mga bakal na posas ay tila isang huling nota sa isang madilim na simponya ng kasamaan. Ramon Galvez, ikaw ay inaresto sa kasong attempted murder at falsification of public documents. Ang deklara ng opisyal habang dahan-dahang ipinupulupot ang bakal sa mga kamay ni Ramon. Habang hinihila si Ramon palabas ng bulwagan, ang kanyang mga huling sigaw ng pagmumura ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng paghilom. Tumingin si Anton sa upuan kung saan dapat nakaupo ang kanyang mga magulang at isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay sa wakas ay nabigyan na niya ng katarungan ang kanilang dangal. Humarap si Anton sa mga shareholder, ang kanyang boses ay muling naging matatag at puno ng pag-asa. Ang kumpanyang ito ay itatayo nating muli sa katotohanan, at ang tagumpay na ito ay hindi ko makakamit kung wala ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bangko, kundi sa puso ng isang taong handang magsakripisyo para sa iyo. Lumingon si Anton sa kanyang tabi upang hawakan ang kamay ni Maya at ipakilala siya sa lahat ng may buong pagmamalaki. Ngunit ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niyang wala na roon ang dalaga. Ang tanging naiwan sa kanyang tabi ay ang upuang walang laman at ang guest pass ni Maya na nakapatong sa mesa, tila ba dahan-dahang iniwan doon upang hindi makaabala sa kanyang tagumpay. Mabilis na tumingin si Anton sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noong siya ay nalulunod sa dagat. Ang bawat muka ay estranghero sa kanya sa sandaling iyon. Ang bawat pagbati ng mga tao ay tila hindi niya naririnig. Maya-maya, ang kanyang boses ay pumailan lang sa bulwagan, ngunit tanging ang sariling eko nito ang sumagot sa kanya. Nasaan na ang babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay, at bakit sa sandali ng kanyang pinakamalaking tagumpay ay pinili nitong maglaho na tila isang panaginip sa madaling araw? Ang bawat tunog ng masigabong palakpakan at pagbati mula sa mga taong nasa loob ng bulwagan ay tila naging malabong ugong na lamang sa pandinig ni Anton. Ang bawat kinang ng mga chandelier ay tila nawalan ng liwanag dahil ang nag-iisang bituin na nagbigay sa kanya ng direksyon sa gitna ng kadiliman ay wala na sa kanyang tabi. Hindi alintana ang kanyang bahagyang pagkaika. Mabilis na lumabas si Anton mula sa silid ng pulong, binabagtas ang mahabang pasilyo ng hotel na tila ba hinahanap ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa na nawalay sa kanya. Maya-maya, ang kanyang boses ay pumailan lang sa tahimik na hallway, ngunit ang tanging sumasagot
ay ang echo ng kanyang sariling pagsusumamo. Ang bawat pintong kanyang nadadaanan, ang bawat estrangherong kanyang nakakasalubong, ay tila mga anino lamang sa kanyang paningin. Ang amoy ng mamahaling carpet at semento ay tila nakakasakal malayo sa amoy ng dagat at kalayaan na kasama ni Maya. Sa wakas narating ni Anton ang rooftop garden ng hotel kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Doon sa dulo ng pasilyo nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Nakatayo si Maya sa harap ng rehas, ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin habang nakatanaw sa naglalakihang ilaw ng lungsod. Ang kanyang tindig ay puno ng kalungkutan, tila isang ibon na nakakulong sa isang ginintuang hawla. Maya, bakit ka umalis? Ang mahinang tanong ni Anton, habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang paghinga, ay mabigat hindi dahil sa pagtakbo, kundi dahil sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang dalaga. Lumingon si Maya, ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anton, nakita ko na ang tagumpay mo. Nakita ko na ang katarungan para sa mga magulang mo. Pero habang nakatayo ako doon sa gitna ng mga taong iyon, naramdaman ko na hindi ako nababagay sa mundong ito. Ang ganda ng lahat, pero napakalamig. Pakiramdam ko lulunurin ako ng yaman at kapangyarihang ito, katulad ng kung paano kamuntik ng lamunin ng dagat. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang saksak sa puso ni Anton. Lumapit pa siya ng husto hanggang sa maamoy niya ang pamilyar na bango ng dalaga. Maya, makinig ka sa akin. Ang mundong ito, ang yaman na ito, wala itong halaga kung wala ka sa tabi ko. Ang lahat ng ito ay palamuti lamang. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling huminga. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na buhay ay hindi matatagpuan sa mga dokumento at shares, kundi sa bawat sandaling kasama kita sa tapat ng ating dampa. Dahan-dahang tinanggal ni Anton ang kanyang itim na kurbata, ang simbolo ng kanyang pagiging tagapagmana, at hinayaan itong mahulog sa sahig. Hinubad din niya ang kanyang mamahaling suit jacket at ibinalot ito sa nanginginig na mga balikat ni Maya. Ang init ng kanyang katawan ay dumaloy sa dalaga, isang tahimik na deklarasyon ng proteksyon. Masyadong malayo ang agwat natin, Anton. Isa lang akong mangingisda. Ang bulong ni Maya, ang kanyang boses, ay nabasag sa gitna ng paghikbi. At ako ay isang taong namatay na at nabuhay lamang dahil sa iyo. Ang sagot ni Anton, habang hinahawakan ng mukha ni Maya ang kanyang mga ibudaliri, ay dahan-dahang pinapahid ang mga luha nito. Kung ang yaman na ito ang magiging hadlang sa atin, tatalikuran ko ito. Magtatayo tayo ng sarili nating mundo, Maya. Isang mundong hindi kailangan ng mga kasinungalingan at kataksilan. Sa gitna ng rooftop garden sa ilalim ng malawak na langit, isang matagal at madamdaming yakap ang naganap. Ang bawat pintig ng kanilang mga puso ay tila nagsasama sa iisang ritmo, isang himig ng paghilom at pagtanggap. Naramdaman ni Maya ang katapatan ni Anton. Ang bawat paghigpit ng braso nito sa kanya ay tila isang pangakong hindi na siya muling mag-iisa. Attorney Cruz is already fixing everything. I will hire a CEO to manage the company. Magtatayo tayo ng isang pundasyon para sa mga tulad mo, para sa mga baryong kinalimutan na ng gobyerno. Ang wika ni Anton habang nakasandal ang kanyang noo sa noo ni Maya. Pero ngayon, gusto kong lumayo muna tayo sa lahat ng ito. Dahan-dahan silang lumakad patungo sa helipad kung saan naghihintay ang isang helicopter. Ang tunog ng pag-ikot ng mga elise ay lumilikha ng isang malakas na hangin na nagpapagulo sa paligid, ngunit sa loob ng mga bisig ni Anton, naramdaman ni Maya ang isang uri ng katahimikan na hindi pa niya nararanasan sa buong buhay niya. Saan tayo pupunta? Ang tanong ni Maya habang inaalalayan siya ni Anton na sumakay. Tumingin si Anton sa kanya nang may punong-puno ng pag-ibig at determinasyon. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat,
sa lugar kung saan nahanap ko ang aking tahanan. Habang dahan-dahang umaangat ang sasakyan mula sa gusali, nakita nila ang pagliit ng mga ilaw ng lungsod. Ngunit sa gitna ng paglalakbay na ito, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa isipan ni Anton habang hawak niya ang kamay ni Maya. Ang katarungan ba ay ganap na nakamit kung ang mga anino ng nakaraan ay nananatiling nakasunod sa kanila? Ano ang naghihintay sa kanila sa dulo ng paglalakbay na ito? At sapat na ba ang pagmamahal upang burahin ang mga peklat ng isang pamilyang winasak ng kasakiman? Ang dahan-dahang pagbaba ng sasakyang panghimpapawid sa malawak na damuhan ay nagdulot ng malakas na hangin na tila sumasayaw sa paligid ng mga dahon ng niyog at nagpabaluktot sa matatayog na talahib. Sa gitna ng ingay ng makina na dahan-dahang humuhupa hanggang sa tuluyang manaig ang kapayapaan, bumaba si Anton at Maya sa lugar na naging saksi sa kanilang pinakamadilim na sandali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi amoy ng pagkabulok o lansa ng isda ang sumalubong sa kanila, kundi ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng bagong tabas na kahoy. Napahinto si Maya, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang tumatakip sa kanyang bibig habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Ang tinitirhan nilang tupa-tupa noon ay wala na. Sa halip, isang magandang bahay na gawa sa matibay na nara at may malalawak na bintanang salamin ang nakatayo sa mismong lugar kung saan siya nanalangin gabi-gabi para sa buhay ni Anton. Ang hardin ay puno ng mga makukulay na halamang tila ba inalagaan ng mga anghel. Anton, ano ito? This a dream? Ang nauutal na tanong ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng kaba at ligaya. Hindi ito panaginip, Maya. Ito ang tahanang nararapat para sa iyo. Ang bahay na ito ay itinayo, hindi lang sa semento at kahoy, kundi sa bawat pasasalamat ko sa Diyos dahil ibinigay ka niya sa akin. Ang sagot ni Anton habang dahan-dahang inaalalayan ang dalaga patungo sa pampang. Ang mga dating kapitbahay na dati ay nagpapakalat ng masasamang balita ay naroroon din, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga mukha ay puno ng paggalang at pasasalamat. Ang tulong na ipinadala ni Anton sa pamamagitan ng Attorney Cruz ay nagpabago sa buong baryo, isang bagong paaralan, isang klinika, at mga bagong kagamitan sa pangingisda. Ang poot ay napalitan ng pag-asa at ang kadiliman ay tuluyan ng nilamon ng liwanag. Dahan-dahang naglakad ang dalawa sa dalampasigan habang ang araw ay nagsisimula nang humalik sa abot tanaw. Ang langit ay binalot ng kulay kahel at lila na tila ba isang higanteng canvas na ipininta para lamang sa kanila. Ang marahang paghampas ng mga alon sa kanilang mga paa ay nagdadala ng malamig na pakiramdam na tila ba humahaplos sa lahat ng kanilang mga peklat mula sa nakaraan. Huminto si Anton at humarap kay Maya. Bagaman may kaunting hirap pa rin sa kanyang pagkilos, ang kanyang tindig ay puno ng katapatan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa isang binti sa ibabaw ng basang buhangin. Walang kumikinang na brilyante sa kanyang kamay, kundi isang simpleng singsing na gawa sa isang puting boso na dahan-dahan niyang inukit noong mga gabing nagsisimula pa lamang siyang makagalaw sa dampa. Maya nung panahong hindi ko maigalaw ang kahit isang daliri. Nung panahong pakiramdam ko ay wala na akong kwentang tao, ikaw ang naging kamay at paa ko. Ikaw ang naging boses ko nung hindi ako makapagsalita. Ang singsing na ito ay walang halaga sa pera, pero ito ang simbolo ng aking muling pagkabuhay na ikaw ang gumawa. Ang boses ni Anton ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Maya, will you marry me? Will you spend the rest of your life with a man who owes everything to you? Ang mga luha ni Maya ay hindi na napigilan. Ang bawat paghikbi niya ay puno ng kaligayahan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang tumango, ang kanyang buong pagkatao ay tila lumulutang sa alapaap. Isinuot ni Anton ang singsing sa kanyang daliri. At sa gitna ng namumula at nagliliyab na dapit hapon ang kanilang mga labi,
ay nagtagpo sa isang naging matamis at banayad na naitatatak sa kanilang mga kaluluwa. Ang naging halik na yon ay hindi lamang tanda ng pag-ibig, kundi isang selyo ng paghilom. Ang bawat haplos ng hangin ay tila bumubulong ng mga salitang puno ng kapayapaan. Sa sandaling iyon ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil ni Ramon, at ang lahat ng hirap sa ilalim ng kamay ni Flora ay tila naging malalayong alaala na lamang na hindi na kailanman muling makakapanakit. Nang dahan-dahang humiwalay si Anton ang kanyang mga mata, ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Maya. Tila ba doon niya nakikita ang kanyang buong hinaharap. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay nagsasama sa iisang himig ng pag-asa. Ngunit habang unti-unting lumulubog ang araw at ang unang bituin ay nagsisimulang magpakita sa langit, isang huling anino ng katanungan ang sumagi sa isipan ni Anton. Ang katarungan ba ay ganap ng nakamit kung ang mga alaala ng nakaraan ay mananatiling nakaukit sa bawat sulok ng kanilang puso? Paano nga ba tunay na malilimutan ang pait ng kataksilan upang ang bukas ay maging ganap na malaya at puno ng dalisay na pag-ibig? 3 taon ang mabilis na lumipas na tila ba isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga peklat ng nakaraan. Sa dalampasigang naging saksi sa isang lalaking muntik nang mawalan ng hininga ngayon, ay maririnig ang isang tunog na mas matamis pa sa anumang awitin ang masayang tinig ng isang maliit na bata na humahabol sa mga bula ng dagat. Ang bawat hakbang ng maliit na si Luz, ang anak ni na Anton at Maya, ay tila mga tuldok ng ligaya sa ibabaw ng basang buhangin. Nakaupo sina Anton at Maya sa beranda ng kanilang bahay na bato, habang ang hapon ay unti-unting nagbibigay daan sa isang payapang gabi. Hindi na bakas sa mukha ni Anton ang puot at tensyong dala ng mundo ng korporasyon. Bagaman, nananatili siyang may-ari ng kanilang pamilyang kumpanya, pinili niyang kumuha ng isang matapat na tagapamahala upang mailaan ang kanyang panahon sa kanilang itinatagong pundasyon para sa mga mahihirap na mangingisda. Ang kanyang muling pagbangon ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa libo-libong tao na dating kinalimutan ng kanyang uri. Sa kabilang banda si Tita Flora ay nananatiling nasa loob ng piitan, nagdurusa sa mga kasong pagnanakaw at pang-aabuso. Ang kanyang bawat araw ay ginugugol sa paglilinis ng mga pasilyo ng bilangguan, isang kabaligtaran ng kanyang dating katusuhan. Si Ramon naman, ang taong itinuring ni Anton na pangalawang ama, ay nabubuhay sa gitna ng 4 na sulok ng malamig na rehas. Ang kanyang bawat sandali ay binalot ng pagsisisi at ng multo ng kanyang sariling kasakiman. Isang liham ang natanggap ni Anton mula kay Ramon, kamakailan lamang puno ng mga salitang humihingi ng tawad at pag-asa sa isang huling pagkakataon. Dahan-dahang kinuha ni Anton ang liham na yon mula sa kanyang bulsa at tinitigan ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Tumingin si Maya sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa. Sa gitna ng katahimikan, hindi na naramdaman ni Anton ang dating hapdi ng kataksilan. Sa halip na itago ang galit, dahan-dahan niyang inilapit ang dulo ng papel sa ningas ng gasera hanggang salamunin ito ng apoy at maging mga abo na tinangay ng hangin patungo sa dagat. Napatawad mo na ba siya, Anton? Ang mahinang tanong ni Maya habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Ang kapatawaran ay hindi para sa kanya, Maya. Ito ay para sa aking sarili upang tuluyan na akong maging malaya mula sa kanya. Ang tugon ni Anton habang hinahawakan ng kamay ni Maya ng mahigpit. Dahil kung mananatili akong galit, wala silang pagkakaiba sa nakagapos kong katawan noon. Ngayon sa piling mo at ng ating anak, nahanap ko na ang tunay na kapayapaan. Ang bawat pintig ng kanilang mga puso ay nagsilbing saksi sa isang katotohanang mas matatag pa sa anumang yaman. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng mga taong handang manatili sa iyong tabi kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo.
Ang pag-ibig ni Maya ay naging angkla ni Anton at ang katapatan ni Anton ang naging kanlungan ni Maya. Sa dulo ng lahat ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga may sala, kundi ang kakayahang muling ngumiti ng walang halong pait. Ang buhay ay tila isang malawak na karagatan. May mga oras na ito ay malupit at mapanganib. Ngunit kung mayroon kang isang taong magsisilbing iyong ligtas na daungan, walang anumang alon ang makakapagpalubog sa iyo. Ang bawat pagsikat at paglubog ng araw sa munting baryong yon ay isang paalala na ang bawat sugat ay may kakayahang maghilom at ang bawat pagkakalumpo ng puso ay may pagkakataong muling makabangon. Ang kwento ni na Anton at Maya ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti, kundi isang awit ng muling pagsilang, isang patunay na sa kabila ng lahat ng sakit, ang pag-ibig ang laging mananatiling pinakamakapangyarihang gamot sa lahat. Nang dahan-dahang lumubog ang huling sinag ng araw, ang pamilya Galvez ay nanatiling nakatitig sa abot-tanaw puno ng pag-asa para sa isang bukas na kailanman ay hindi na mababalot ng anino ng kahapon.